Hinamak na manugang. Kabanata 256 Master Dixon, nagawa ko na ang lahat ng bagay na ipinagagawa mo sa akin, nang galing sa telepono ang nakakabigay puri na boses ni Zhang Ermao. I told him that this batch of antiques is illegal. Tuwang-tuwa siya kaya hindi niya maisara ang bibig. Illegal na nakuha sa antiques circle ang tinatawag na black goods, hindi sila makikita sa publiko, at hindi rin sila makukuha sa auction house. Karamihan sa kanila ay nakuha sa pamamagitan ng infighting. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, sa anumang kaso, kahit na ano, hanggat hindi tinanggap ito ng biyenan, ayos lang. Tanong niya, wala namang problema di ba? Ako, si Zhang Ermao, ay hindi maglalakas loob na gawin ang isang bagay na iniutos sa akin ni Master Dixon na gawin. Si Zhang Ermao ay ngumiti ng nakakaloko, nag-alinlangan sandali, at sinabi, gayunpaman, ang pangkat ng mga antigong ito ay talagang mahusay. Gumawa ako ng isang iilan sa kanila ang aking sarili at ipinagbili sa iba upang kumita ng pera sa bulsa. Gumawa ka ng peke, kumunat ang noo ni Alex Dixon. Mabilis na sinabi ni Zhang Ermao, Master Dixon, huwag kang mag-alala. Hindi ko man lang ginalaw ang iyong mga paninda. Nakahanap ako ng eksperto sa bilog at kinopya ito. Pagdating ng oras, pupunta ako sa ibang palengke at ibebenta ito. Mayroon akong mga channel, at tiyak na hindi kita guguluhin. Kapag naibenta ko ang aking mga paninda, natatakot ako na mahihirapan ako. Kaya bumili ako ng panulat para sa ebidensya. Kung ibebenta ko ito sa halagang 300,000 hanggang 500,000 dolyar, ibibigay ang kalahati ng pera sa iyo bilang tanda ng pagpapahalaga. Walang pakialam si Alex Dixon sa pera na mayroon siya. Malamig niyang babala, wala akong pakialam kung saan mo ito ibebenta, ngunit kung lumitaw ang peke sa harap ko, hindi kita patatawarin. Huwag kang mag-alala, ibebenta ko ito sa kabisera, nangako si Zhang Ermao. Hindi masaya si Alex Dixon, dapat niyang malaman na si Zhang Ermao ay nahuhumaling sa pera at gustong makakuha ng pera mula sa kanyang batch ng mga antique. Gayunpaman, dahil nangyari na ito, wala siyang ibang pagpipilian. Kung alam niya ng mas maaga, hinayaan niya si Dulong na pinangasiwaan ang bagay na ito. Pagkatapos tumawag, wala sa mood si Alex Dixon na pag-usapan ang tungkol sa pabrika ng pharmaceutical, kaya dumiretso siya sa bahay. Pagkapasok niya sa bahay ay nakita niya ang kotse ni Jane Lewis na nakaparada sa pintuan at agad siyang pinuntahan. Miss, maaga ka bang umalis sa trabaho ngayon? Tumingin sa kanya si Jane Lewis at malamig ang ekspresyon nito. Sabi ni nanay masakit ang bewang niya at pumunta ako sa ospital para kunin ang gamot para sa kanya. Sinabi ni nanay na tinulak mo siya pababa kahapon at nasugatan ang kanyang bewang. Talagang hindi ako, ngumiti ng mapait si Alex Dixon. Gayunpaman, narinig ni Jane Lewis ang kanyang paliwanag. Walang ekspresyon niyang isinara ang pinto ng kotse, nilagpasan siya, at naglakad pa uwi. Gusto siyang sundan ni Alex Dixon, ngunit tumigil siya at nakaramdam ng inis. Sa pagitan nila ng kanyang asawa, mayroong isang acting genius na si Helena. Sinubukan man niyang ipaliwanag ang sarili, paano niya maikukumpara ang galing ni Helena sa pag-arte. Higit pa rito, ang pagpunta ng kanyang ina sa Jinling sa loob ng ilang araw ay nagpasakit sa kanya ng ulo at wala siyang panahon para magpaliwanag. Papasok pa lang si Jane Lewis sa bahay, bigla siyang tumalikod at sinabing, bukas na ang tindahan ng mga antique ni Dad, gusto ni Tatay na sabay tayo, pumunta ka at mag-book ng flower basket. Sige, mabilis namang pumayag si Alex Dixon. Naisip niya na ito ay biyenan na gumagawa ng magandang pagkakataon para sa kanyang sarili at sa kanyang asawa, dapat niyang sakupin ito. Gayunpaman, pinawi ng sumunod na tanong ni Jane Lewis ang kanyang mga iniisip. Aba, gusto ni nanay na sumama ako sa kanya. Ayaw niyang maupo sa iisang sasakyan mo. Pwede kang umorder ng flower basket at dumiretso ka. Hindi nakaimik si Alex Dixon, itong biyenang ito na nag-udyok ng gulo. Hindi ba dapat makialam sa pagitan nila ng kanyang asawa? Gayunpaman, kailangan pa ring gawin ni Alex Dixon ang pagbubukas ng antique shop ng biyenan. Tinawag niya si Wang Lixiu at hiniling na maghanda ng ilang malalaking basket ng bulaklak at ipadala ito sa umaga.
Kinaumagahan, sumakay si Alex Dixon sa electric scooter papunta sa Gudong Street. Pagdating niya sa Gudong Street, narinig niya ang mga gong, tambol, at paputok. Nakita niya ang dagat ng mga tao sa kalsada. Mayroon ding isang grupo ng mga tao na sumasayaw sa mga dragon lantern sa plaza, na nagdiriwang ng pagbubukas ng bagong tindahan. Nagulat si Alex Dixon sa kanyang puso, ang pagbubukas ng seremonya ay hindi bababa sa 10,000 yuan, mukhang willing talaga ang biyenan niyang gumastos sa pagkakataong ito. Ang bagong bukas na tindahan ay nasa gitna mismo ng Antigong Kalye, at ito ang pinakamagandang upuan. Napakalawak ng dalawang gilid na tindahan, lahat ng uri ng mga antique ay nakalagay sa loob, 7 hanggang 8 ceremonial young ladies na nakasuot ng cheongsam at namimigay ng leaflet sa mga tao na may ngiti sa kanilang mga mukha. Maglalakad na sana si Alex Dixon nang may biglang tumawag sa likod niya. "Saan ka pupunta?" Napalingon siya at nagulat nang makita si Jane Lewis na nakatayo sa labas ng isang tindahan sa tabi niya, nakasimangot sa kanya. Natigilan si Alex Dixon at sinabing, "Hindi ba antique shop ito ng ama?" Malungkot na sabi ni Jane Lewis, "Hindi ka man lang tumitingin sa signboard, ito ang paraan." Tumingala si Alex Dixon at nakita niyang nakasulat ang pangalang Yuanming Hall sa antigong tindahan. Lumingon siya at nakita niyang may antique shop din sa likod ni Jane Lewis. Ngunit ang antique shop na ito ay nakakaawa na maliit. Sa karamihan, ito ay 30 metro kwadrado, luma at sira-sira na ang palamuti, may 3 o 4 na basket ng bulaklak sa pintuan. Natigilan siya saglit, kung hindi lang laman ng tindahan ang batch ng mga antique na binili niya, hindi niya talaga masasabi, antique shop talaga ng biyenan na ito. Walang choice si Alex Dixon kundi tumalikod at lumakad. Sinabi ni Jane Lewis, ang kabaligtaran ng antigong tindahan sa Yuanming Hall ay binili ng isang antigong tindahan, ang pagpapalawak ng tindahan ngayon ay kasabay din ng mga oras ng pagbubukas ni tatay. Mayroong 20 hanggang 30 basket ng bulaklak sa labas ng pinto, halos imposibleng maibaba ang bangkita. Naroon din ang isang grupo ng mga babaeng tindera na napakarilag ang pananamit, ang stereo at loudspeaker sa tabi nila ay malakas na tumutugtog ng A Great Reward, na umaakit ng maraming tao na manood. Isang matabang lalaki na nakatangsot ang nakatayo sa entrance ng shop, pulang-pula ang mukha niya at nakikipag-chat sa ilang taong nakasut at sapatos na mukhang matagumpay na may ngiti sa mukha. Napatingin si biyenan kay Jane Lewis, na nakatayong mag-isa sa pasukan ng tindahan ng biyenan, napakalamig at tahimik. "Alex, huwag ka nang tumingin." Awkward na naglakad palabas ng shop si Albert Lewis, bumantong hininga siya at sinabing, "Ang kasikatan ay inagaw ng tindahan na yun, ang mga customer ay pawang mga boss sa industriya, hindi namin sila kalabanin." Talaga, tiningnan ni Alex Dixon at nalaman sa mga bisita, may pamilyar na mukha na lumabas sa TV. Ang mga pulang banner na nakasabit sa pasukan ay halos pareho. "Director Jin ng Kim Family Corporation, hiling ko sa iyo ang pinakamahusay na swerte. President Lee ng Jiang City Chamber of Commerce, binabati kita sa iyong grand opening. Director Meng ng Meng City Company, nais kong magkaroon ka ng grand opening." Napakunot din ang kilay ni Alex Dixon. Wala siyang kakilalang, ngunit alam niya ang ilang kumpanyang ito ay isang malalaking kumpanya na may daan-daang milyong mga bisita sa Nangguang Region. Personal na dumating ang mga amo para ipagdiwang ang pagbubukas ng isang maliit na tindahan ng antigong bagay. Ang nakakatuwa pa ay may banner na binigay ng iilang superstar sa banner. May isang superstar na may apelyidong Liang, siya talaga ang movie king ng Jing City, na ang bayad sa hitsura ay kasing taas ng 10 milyon. Ito ay mas hindi kapanipaniwala, buti na lang at pinapanta lang ng movie king ang kanyang assistant, kung hindi ay magkakagulo ang buong Jinling. Sino nga ba ang boss sa likod ng mga eksena ng Yuanming Hall? Sa sandaling ito, 2 security guard ang naglakad na may malalaking hakbang, sa isang sipa, natamba nila ang maliit na basket ng bulaklak sa pasukan at tinawag ang mga tao na dalhin ang malaking basket ng bulaklak. "Anong ginagawa mo?" Galit na sigaw ni Albert Lewis.
Ang Yuanming Hall ay nagbubukas ng negosyo nito. Si Director Do mula sa Four Direction Auction House ay nagbigay sa amin ng 2 malalaking basket ng bulaklak. Dalhin ang maliliit na basket ng bulaklak na ito at kumapit sa gilid, huwag ipagpaliban ang pagbubukas ng aming tindahan. Nang marinig nila ang mga salitang Four Direction Auction House, agad na sumigaw ang mga tao sa pagkagulat. Si Boss Do talaga. Yan ang malaking kuha sa Antiques Circle ng Jing City. Hindi ko akalain na bibigyan niya talaga ang Yuanming Hall ng mga flower basket. Itong Boss Do ay isa ring heavyweight na panauhin ng Treasure Appraisal Program. Siya ay isang archaeological professor sa universidad. Ang kanyang mga lecture ay mahirap makuha. Siya ay nanalo ng ilang mga parangal sa ibang bansa at isang celebrity. Idol ko siya. Hindi ko ine-expect na darating din si Boss Do. I have to get his autograph. Nakita ni Alex Dixon ang pananabik sa karamihan at tinanong si Albert Lewis, "Tay, sikat ba ang taong ito?" Hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanya. Kabanata 257 Master Do, hindi mo siya kilala, mukhang excited din si Albert Lewis. Namula ang mukha niya. Siya ang unang archaeologist na nakilala ang pinakaunang fossil ng unggoy. Siya ang pinakamahusay na larawan ng kolektor sa pambansang museo. Nasunog ito, ngunit inayos niya ito nang walang putol. Siya lang ang may ganitong teknolohiya sa bansa, at saka, personal niyang ibinalik ang orihinal na anyo ng tumpok ng mga bangkay ng 3 hari, nakakabigla sa mundo. Ungol ni Alex Dixon sa kanyang puso nang makita ang excited na ekspresyon ng biyenan. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang sinasabi ng biyenan, batay sa mahabang string ng mga gawa at kaguluhan na nangyayari sa kalahati ng kalye, itong si Master Do ay dapat na isang malaking shock. Bakit hindi pa ginagalaw? Ang tagapangasiwa na nakadamit ng tang ay naiinip na lumakad. Awkward na sabi ng security guard, hindi sila papayag. Hindi nila tayo papayagan, nagtaas baba si manager at tinignan si Albert Lewis na may kasamang disda. Naiinip niyang sinabi, "Bigyan mo sila ng 100 yuan para paalisan tayo. Hayaan mo silang isara itong sirang tindahan para hindi maapektuhan ang negosyo natin." Dahil sa mapagmataas na ugali na ito, hindi nasisiyahan si Jane Lewis. Sinabi niya sa malupit na tono, "Bibigyan kita ng 1,000 yuan, isasarado ka agad ng iyong Yuanming Hall ang tindahan. Itong pangit na tindahan mo ay hindi karapat-dapat na ikumpara sa aming Yuanming Hall." Kumunat ang noo ni manager at sumulyap sa shop, panunuya niyang sabi, "Akala ko kasi public toilet ito, siguradong magsasara na ang isang tindahan ng basurang tulad mo wala pang 10 araw. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo?" Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay namula ang kanyang mukha. Sa araw ng pagbubukas ng tindahan, may nagmura na magsara. Ito ay hindi kanais-nais. Gayunpaman, itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tumingin sa tindahan, nanginginig ang kanyang ulo sa kanyang puso. Hindi man lang siya hinanap ng biyenan para umupa ng tindahan, hindi lang maliit ang tindahan, madilim at madilim, hindi ito mukhang isang lugar para magtipon ng pera, sa halip, mukhang nalulugi siya. Anong klaseng antigong tindahan sa tingin mo ang bubuksan mo kung wala kang pera? Sa tingin mo ba ay bibili ka ng basura? Ngumisi si manager. Hindi niya sineseryoso si Jane Lewis. Tumalikod siya at inutusan ang mga security guard na nagbukas ng tindahan, "Lumayo ka dali." Pagkasabi niya noon, sinipa niya yung flower basket sa may entrance ng shop sa malayo. Ang 2 basket ng bulaklak ay kalahati lamang ng taas ng isang tao at napakasama. 2 piraso ng pulang papel na open for business ang nakadikit sa mga ito ay sinipa niya sa gitna ng kalsada. Nang dumaan ang isang tricycle, nagkapira-piraso ang mga basket ng bulaklak. "Anong karapatan mong sipin ang mga flower basket ko?" Sa sobrang galit ni Albert Lewis ay nanginginig ang buong katawan, pumunta siya sa harap para makipagtalo. "Mas malaki ang Jiking Hall namin sa tindahan mo, at nagbebenta kami ng mga antik na mas mahal kaysa sayo. Mas maraming tao ang bumati sa amin kaysa sayo. At ang mga bisitang nagbibigay ng reward sa amin ay mas sikat kaysa sayo." Paulit-ulit siyang sinisigawan ni manager at sarkastikong sinabi, "Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Ang tanggang tindahan na ito ay nasa tabi ng aming Yuanming Hall,
at kahit ako ay nahihiya dito. Pagkasabi niyan, bigla siyang kumuha ng 200 yuan at itinapon sa paanan ni Albert Lewis na parang pulubi, nagmamalaki niyang sinabi, ang 2 basket ng bulaklak sa iyong pinto ay hindi hihigit sa 8 yuan, hindi mo kailangang maghanap ng karagdagang pera, gagantimpalaan kita. Pagkatapos niyang magsalita, inutusan niya ang security guard, dalhin mo ang mga flower basket na pinadala ni Director Du. Nagmamadaling lumapit ang kanilang security guard habang bitbit ang 2 malalaking flower basket. Ang 2 basket na ito ng bulaklak ay 3 metro ang taas at napakalaki, agad itong nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Ang 2 basket ng bulaklak lamang na ito ay hindi kahit isa, higit pa rito, may 2 kasing laki ng palad na golden carp na inilagay sa basket ng bulaklak. Ang mga ito ay nakakagulat na gawa sa ginto, isa lang sa kanila ay hindi ng ilang daang libong yuan. Nagkagulo ang mga tao, mayaman, French, bulalas ng karamihan, hindi lamang mapagbigay si Boss Do. Ngunit nagulat din siya sa background ng Jiking Hall, nakagawa siya ng napakaraming big shot para batiin siya. At gumawa pa siya ng daan-daang libong mga basket ng bulaklak ng sabay-sabay. Bakas sa mukha ni manager ang pagmamalaki, binigyan pa niya ng mapanuksong sulyap si Albert Lewis. Sa oras na ito, nagsimulang dumagsa ang mga tao sa kalye. Nahati ang karamihan sa isang landas, sa gitna ng karamihan, isang pinahaba, pilak na Rolls-Royce Phantom ang mabagal na nagmaneho palabas. Ang numero ng plaka ay talagang 48, sa likod ng kotse ay may 3 bagong serye ng BMW 7. Nang makita nila ang iconic na plate number ay agad na naghiyawan ang mga tao. Sa sakyan ni Boss Du, binago ni manager ang kanyang pagmamataas at mabilis na yumuko para salubungin siya. Yumuko siya at binuksan ang pinto ng kotse, niyaya si Boss Du na bumaba ng sasakyan. Agad na sumugod ang 7 hanggang 8 security guard at naglatag ng red carpet, marahas nilang tinulak ang mga tao, na nagbukas ng daan para kay Boss Du. Naitulak din si Albert Lewis at muntik ng matamba. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pambihirang tindig ang lumabas sa kotse. Nang lumitaw si Master Du, ang mga tao ay agad na nasa sabik, at lahat sila ay sumugod. Maging ang pasukan ng tindahan ng biyenan ay okupado, maging ang 2 kaldero ng mamahaling kawayan na inilagay sa pasukan ay idinikit sa lupa at pinagdurog-durog. Tinulak ng ilang security guard si Albert Lewis at iba pa, walang choice si Alex Dixon kundi protektahan ang asawa kung sakaling mahulog ito. Itinulak si Helena sa lupa habang nakaharap ang likod, puno ng galit ang tiyan niya at galit na galit. Pagkababa pa lang ni Boss Du sa sasakyan, humawak ng wallet si Helena at agresibong pinisil, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at iniluwa sa kanya ang isang subaw ng makapal na plema. Isang subaw ng makapal na plema ang dumikit sa bagong Versace suit ni Boss Du, ito ay partikular na kapansin-pansin. Agad na humiga ang paligid, natulala din si Boss Du on the spot. Natigilan si Liu Qing, maging ang isip ni Alex Dixon ay nablangko sa isang segundo. Walang inaasahan na ang magiting na biyenan ay talagang susugurin at dumura. Sa mga mata ng lahat ng naroroon, si Helena ay nagalit at nagmura ng malakas, ito ang pasukan ng aking tindahan, magwala kayong lahat, ang antique shop ng aking asawa ay bukas din para sa negosyo, kung sino man ang maglakas loob na sumikop sa pasukan ng aking tindahan, bubugbugin ko sila. Habang nagsasalita siya, ay nalalayan niya ang sarili gamit ang wally at sumipa papunta sa basket ng bulaklak na may taas na 3 metro. Boom! Ang basket ng bulaklak ay nahulog sa lupa at nadurog. Bumalik sa katinoan si manager at nagalit, walang sabi-sabing itinaas niya ang palad niya at binigyan ng isang malakas na sampal si Helena. Mabahong babae, how dare you make trouble in my Yuanming Hall? Napabagsak si Helena sa lupa dahil sa sampal, napakasakit kaya nahulog siya sa lupa, napasigaw siya sa sakit. Nanay, nag-aapoy ang puso ni Jane Lewis sa pagkabalisa, nagpumiglas siyang sugurin siya. Agad namang sumugod ang 2 bodyguard.
Dumilim ang mukha ni Alex Dixon nang ilabas niya ang dalawang kamao na kasing bilis ng kidlat, tinamaan nila ang pinto sa isang direksyon at bumagsak sa lupa. Asawa, agad ding sumugod si Albert Lewis, karaniwang nagtatampo si Helena. Kaya paano siya magiging dehado ng ganito? Agad siyang tumalon mula sa lupa at hinawakan si manager para hampasin. Nagalit din si manager, hinayla niya ang buhok ni Helena at sinampal ito ng 7 o 8 sunod-sunod. Alex, tulungan mo ang aking ina, sabi ni Jane Lewis kaya napasigaw siya. What the F***, CK, bakit hindi mo tingnan kung ano ka, you old B***, TCH? Naglipad sa galit si manager dahil sa kahihiyan, hinayla niya ang buhok ni Helena at gusto siyang hampasin muli. Sa sobrang takot ni Helena ay napasigaw siya. Nang malapit ng dumapo ang palad ng palaspas ay biglang hinawakan ng mahigpit ang palso ni manager. Mahigpit na hinawakan ni Alex Dixon ang kanyang palso at sinabi sa malalim na boses, tama na. Kabanata 258 Putya, lumingon si manager at nakitang si Alex Dixon yun, mabangis siyang umungol. How dare you go against the Yuan Ming Hall? Bakit hindi mo tinanong kung sino ang namuhunan dito? I think you are courting death. Today, not only I will beat this old thing up, I am also going to make your lousy isara ang tindahan. Isara mo, ngumisi si Alex Dixon at walang pakialam na sinabi. Depende yan kung may kakayahan ka o wala. Pagkasabi nun, di niya tinignan ang manager, kinuha niya ang phone niya, at tinawagan si Sung Yulua. Imbestigahan kung sino ang boss sa likod ng Yuan Ming Hall, ngayon, bubuksan nito ang negosyo nito, at isasara nito ang negosyo nito ngayon. Pagkasabi noon ay ibinaba ni Alex Dixon ang telepono. Saglit na natigilan si manager at biglang tumawa ng malakas, tanga ka ba ha? Gusto mong isara ang Yuan Ming Hall sa isang tawag lang, alam mo ba kung magkano ang rehistradong kapital natin? Tatakutin kita hanggang sasabihin ko, 200 million. Kakaiba rin ang tingin ng mga tao kay Alex Dixon. Baliw siguro ang lalaking ito, sino sa tingin niya? Isa lang siyang mahirap, hindi niya kayang umupa ng disenteng tindahan, saan niya nakuha ang mukha para magsalita ng malaki? Kahit magpanggap siyang mayaman, dapat may okasyon, sa kanyang kaawa-awang hitsura, paano niya itatayo ang Yuan Ming Hall? Save it. Puno ng pangungutya ang mga tao na nakatingin kay Alex Dixon. Napakunot din ang noo ni Albert Lewis, ang pakiramdam niya ay sobra na ang sinabi ng kanyang manugang. Magkasama ang dalawang tindahan, ayaw niyang masaktan ang Yuan Ming Hall, natatakot siya na baka supalan siya sa hinaharap. Pero ngayon, parang may nabuong sama ng loob sa pagitan nila, mas mahihirapan pa siyang magnegosyo in the future. Sa gitna ng mga alon ng mapanuksong halakhak, kalmado ang ekspresyon ni Alex Dixon, at tila hindi man lang siya naapektuhan dito. Sa sandaling ito, tumawag si Sung Yulua, agad na sinagot ni Alex Dixon ang tawag, tapos na ba? Young master, pasensya na, paumanhin ni Sung Yulua, ginamit ko lahat ng paraan, hindi ko alam ang background ng boss ng Yuan Ming Hall, pero alam ko lang na investment pala ito mula sa Jing City. Hindi sinagot ng kabilang partido ang tawag ko at hindi ito nakabili. Ang amo na hindi dumating para batiin ang kabilang partido. May shares kami sa maraming kumpanya ng mga tao. Nag-invest na rin ang Dixon family namin sa auction ni Master Song, bahay. Hindi mo malalaman, nagulat din si Alex Dixon, ang pamilya Dixon ay may koneksyon sa buong bansa. Hindi niya inaasahan na hindi malalaman ng isang maliit na Yuan Ming Hall kung sino ang utak. Ito ay kakaiba. Saglit siyang nag-isip at sinabing, dahil iyon ang kaso, baguhin natin ang pamamaraan, kahit sino pa ang utak, hindi natin dapat hayaan silang buksan ang kanilang negosyo ngayon. Pakiusap, turuan mo kami, young master, malumanay na sinabi ni Alex Dixon, kung gayon, hayaan ang mga bisita mula sa Yuan Ming Hall na pumunta at batiin tayo ng mga umatras, lalo na si Master Song. Hiling sa kanya na pumunta sa aking tindahan at batiin tayo. Sumimangot si Master Song at malamig na sinabi, sa tingin mo ay masama ka? Master Song, huwag mong pakinggan ang kalokohan ng batang ito, wala man lang siyang karapatang dalhin ang sapatos mo. Mabilis na yumuko at yumuko ang matabang amo. Tapos,
tumalikod siya at sinigawan si Alex Dixon. Walang kwentang bagay, gusto mo kaming takutin, kung gusto mong magpakita ng gilas, huwag kang umihi at tingnan mo sarili mo, you don't deserve it. May itsura din ng bodyguard sa likod niya, nagsimula na ring magbiro at tumawa ang mga tao, lahat sila ay kinutya si Alex Dixon para sa paglalagay ng isang aksyon. Mahigpit na nagsalubong ang magagandang kilay ni Jane Lewis, bagamat hindi niya ito sinabi ng malakas, nakaramdam siya ng pagkadismaya sa kanyang puso. Akala niya ay tatawagan ni Alex Dixon ang kanyang mga kaibigan sa mundo ng negosyo para muling lutasin ang problema. Hindi niya inaasahan na hindi niya malulutas ang problema. Nakaramdam ng sobrang awkward si Albert Lewis, mas berde pa sa repolyo ang mukha niya. Kakabukas pa lang ng shop niya, pero kumalat na ang ganyang biro, mula ngayon, siya na ang magiging katatawanan ng Antigong Kalye, siya ang magiging katatawanan ng lahat, sa hinaharap, kapag nagnenegosyo siya, wala siyang anumang reputasyon na mapag-uusapan. Galit na lumabas ng shop si Helena, kumuha siya ng Wallace at hinampes si Alex Dixon. You piece of trash, bakit hindi ka umihi at tingnan kung anong klase kang tao, isang walang kwentang tao na dumating sa pintuan ko, sino ba siya sa tingin niya, ang reputasyon ng tindahan ay nadungisan mo lahat, basura. Ngumisi si manager at sinabing, matanda, dinumihan mo na ang 168,000 yuan suit ni Master Song, kung hindi ka magbabayad ngayon, huwag mong isipin na umalis. Magkano? Ikinaway ni Helena ang woli sa hangin at nanlamig. 168,000 yuan, bakas sa mukha ni Master Song ang pagkasuklam, hinubad niya ang kanyang suit at inihagis sa lupa. Sa suit, at ang laway nitong matandang babae, kahit na ipinadala sa dry wash, ayaw niya rin. Agad na natigilan si Helena at biglang tumalo ng 30 talampakan ang taas. Bullshit, kitang-kita sa kalye ang mga damit mo, sira at bulok na, gusto mo akong i-blackmail diba? Let me tell you, wala akong babayaran kahit 1 sentimo. Kung gusto niyang bayaran niya ito, wala man lang siyang pinto. Nang makitang nag-aalboroto na naman si manager, naiinip na sumigaw si manager, catch her. Huwag mong hawakan ang nanay ko, agad na sigaw ni Jane Lewis at saka nag-aalalang sinabi kay Alex Dixon, bilisan mo tulungan mo ang nanay ko. Tumayo si Alex Dixon at hindi kumikibo, bilisan mo, galit at balisa si Jane Lewis. Haha, duwag siya, tumawa ng malakas si manager, puno ng pangungutya ang mukha. Sa sandaling ito, mahinang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang baba at sinabing, parating na ang caravan. Nang matapos siyang magsalita, nagkagulo ang mga tao at nagbukas ng landas. 10 puting Harley na motorsiklo ang nagbukas ng landas, at isang mahabang motorcade ang pumasok mula sa likuran. Ang una ay isang ordinaryong itim na yaya sa kotse, ngunit sa likod nito ay isang mahabang linya ng Lamborghini Veneno, Bugatti Vessel, Paganini Huayla, Ferrari, at iba pang luxury cars, lahat sila ay super luxury cars na hindi higit sa 10 milyon. Ang ganitong marangyang sasakyan, kahit na dumaan sa kalye, magdudulot ito ng kaguluhan sa mga naglalakad. Ngunit ngayon, ang mga sasakyan ng 1001 How ay parang mga repolyo, nakapila at nagmamaneho. Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi ang napakayaman na motorcade. Sa halip, ito ay isang yaya na kotse sa pinakaharap, at isang tao ang bumaba mula rito. Ang pinakamahusay na aktor, si Liang Yi-er, ang buong karamihan ng tao sa kalye ay agad na sumabog. Ito ay nakakagulat na superstar ng Hong Kong na may pinakamalaking entrance fee na 10 milyon. Kadalasan sa mga pelikula lang nila ito nakikita. At ngayon, dumating talaga siya ng personal, kalmadong bumaba ng sasakyan si Liang Yiwei. Sa ilalim ng escort ng 20 bodyguard, ngumiti siya at nag-recruit ng mga tao mula sa karamihan. Ang mga tao ay abnormal na nasa sabik habang sila ay sumugod ng buong lakas, na nagpapalabas ng mga alon ng hiyawan. Pucha, it's a real movie king, idol, damn, mayaman talaga ang Yuan Ming Hall na ito. Talagang nag-imbita sila ng movie king para ipagdiwang ang opening nila, tingnan mo ang karang yan.
Baka 50 million ang appearance fee. Sambahin ang Yuan Ming Hall, kahanga-hanga, sa sobrang tuwa ni manager ay nanginginig na siya. Hindi niya inaasahan na imbitahan ng amo ang best actor, nagmamadali siyang tumakbo at yumuko ng may pambabala na mukha. Silver Screen Liang, hello, you are here to celebrate the opening of Yuan Ming Hall, right? Ako ang manager ng Yuan Ming Hall, it is my greatest honor to meet you. Pagkasabi nun, yumuko si manager ng 180 degrees at inabot ang kamay kay Silver Screen King. Gayunpaman, hindi man lang nilinggan ni Silver Screen King Liang si manager, lumapit siya kay Albert Lewis at mainit na iniabot ang kamay sa kanya. Boss Lewis, nabalitaan ko na bukas ang iyong bagong tindahan ngayon, naparito ako para batiin ka. Ako, natigilan si Albert Lewis. Tumingala siya kay Silver Screen King Liang at hindi na siya bumalik sa katinoan. Natigilan din si manager, puno ng gulat ang mukha. Agad na humiga ang paligid, maraming nakakagulat na tingin ang dumaan. Sa sobrang pagkabalisa ni manager ay puno ng pawis ang kanyang ulo, nagmamadali siyang lumakad at sinabing may katuwaan, Silver Screen King Liang, baka nagkamali ka, nagpadala ka ng banner sa Yuan Ming Hall, hindi sa tindahan na ito. Malamig na sinabi ni Silver Screen King Liang, narito ako para ipagdiwang ang pagbubukas ng sinaunang Garnet House, hindi ko alam kung ano ang Yuan Ming Hall. Kabanata 259 ang sinaunang Garnet House ay ang tindahan ni Albert Lewis. Kasinlaki lang ng palad ang tindahan, kung ang isa ay hindi nagbigay pansin, hindi nila ito makikita. Natigilan si manager, yung banner. Naku, mali ang naipadala ko, tanggalin mo na. Matapos sabihin yun ni Liang Yingqing, inutusan niya ang mga kasamang bodyguard na tanggalin ang banner na nakasabit sa entrance ng Yuan Ming Hall at itapon ito sa basurahan. Pagkatapos, hinayaan niya ang kanyang mga bodyguard na magsabit ng mas malaking banner at hilahin ito sa pasukan ng Jade Garlic House. Puno ng pawis ang ulo ni manager. Sa sobrang hiya niya parang nabulunan siya at namula ang mukha niya. Hindi niya moari kung ano ang nangyari, ngunit sa kabutihang palad, may nangyari, isa lang itong best actor na si Liang. Sa sandaling ito, 7 o 8 tao ang lumabas sa luxury car, lahat sila ay nakasuot ng suit, at lahat sila ay big shot sa business world ng Jinling. Hindi inaasahan ni manager ang napakaraming big shot na darating ng personal. Wala siyang pakialam kay Silver Screen King Liang at tumakbo siya para salubungin sila. Direktor Jin, Pangulong Li, Direktor Meng, sa hindi pagkakataon, hindi man lang siya binigyan ng tamang tingin ng mga taong ito, nilagpasan lang siya ng mga ito at dumiretso sa pintuan ng Ancient Garlic House at masiglang binati si Albert Lewis. Isang grupo ng mga big shot ang biglang dumating para batiin siya, natigilan si Albert Lewis. Hindi na siya nagtagumpay. Sa isang kisap mata, ang mga banner na nakasabit sa buong Yuan Ming Hall ay napunit, pati ang mga flower basket sa pintuan ay nakatayo na. Ito ay isang ganap na gulo. Ang iilang mga amo sa pasukan ay dumiretso na rin sa pintuan ng Ancient Garlic House, nang bobola nila si Albert Lewis. Kayo, bamuka ang bibig ni manager sa gulat at nataranta. Sa isang kisap mata, naging kalmado ang pinto ng kanyang tindahan, ang sinaunang Garnet House ay puno ng ingay at kaguluhan. Mabilis niyang hinayla ang isang amo at nagtanong. Pakawalan, mabilis na ibinuka ng amo ang kanyang kamay na parang mainit na patatas, laming-galinga pa siya sa paligid sa takot na makita siya. Anong biro, siya at ang grupo ng mga big shot ay nakatanggap ng parehong tawag sa telepono sa parehong oras, na humihiling sa kanila na personal na batiin ang Ancient Glimpse House. Ang tawag sa telepono ay mula sa mga shareholder, na nagsasabi sa kanila na huwag gumawa ng tunog. Paano sila maglakas loob na sumuway, natarante si manager kaya pawis na pawis at halos hindi na siya makatayo. Si Alex Dixon ay sumulyap sa kanya ng walang pakialam, saka tumalikod at umalis. Ang mga kumpanyang ito ng mga tao ay lahat ay may mga bahagi ng Dixon family. Tinawagan ni Sung Yulua ang mga partner na walang share at hiniling na pumunta sila at batiin sila.
Gayunpaman, ang ikinagulat ni Alex Dixon ay hindi niya alam kung sino ang utak sa likod ng maliit na Yuan Ming Hall na ito. Ito ay lubhang kakaiba. Nang siya ay papasok pa lamang, nakita niya si Wang Lixio na naglalakad kasama sina Qin Gang, Wang Zhengang, Bao Fugi, at isang grupo ng iba pang mga tao na masigla. Ang grupong ito ng mga big shot mula sa isang first-class na pamilya ni Jinling ay aktwal na lumabas sa Gudong Street ng magkasama, na naging sanhi ng pagkasabik ng mga tao. Master Dixon, hinihiling ko sa iyo ang pagbubukas ng iyong bagong tindahan. Lumakad si Wang Lixio at agad na yumuko kay Alex Dixon. Ang ilang malalaking putok sa likod niya ay nakatayo rin sa isang linya sa harap ng lahat at yumuko ng malalim kay Alex Dixon. Sa ilang sandali, nagkagulo ang buong kalye, shock. Ang grupong ito ng mga tao ay pawang mga big shot mula sa Jinling na hindi kasama ng daan-daang milyon, kadalasan, nakikita lang nila ito sa TV o sa mga pahayagan, ngunit talagang yumuko sila kay Alex Dixon ng may magalang na saloobin. Ano ang background nitong malabo na ancient garlic house at Alex Dixon? Walang pakialam ang ekspresyon ni Alex Dixon, bahagya siyang nagtaas-baba at nagtanong, bakit kayo nandito? Mabilis nang umiti si Qin Gang at sinabi, hindi mo ba tinawagan si Wang Lixio kanina? Bumili ka ba ng ilang flower basket? Ipinaalam sa amin ni Boss Wang. Kaya lahat ay pumunta para batiin siya. Let's have some fun. Papuri na sinabi ni Wang Lixio, Master Dixon, bukas na ang bagong tindahan ng iyong biyenan. Naghanda din kami ng mga regalo para sa kanya. Nang matanggap niya ang tawag ni Alex Dixon, gusto niya agad itong pasayahin, kaya ipinaalam niya ang mga big shot sa Jinling para maghanda ng sorpresa para kay Alex Dixon. Sige, hindi nakaimik si Alex Dixon. Noong una, 2 basket lang ng bulaklak ang gusto niyang bilhin. Hindi niya inaasahan na gagawin ng ganoon kalakas na kaguluhan si Wang Lixio para lang mambola siya. Gayunpaman, dahil narito siya, mabuti na magsaya. Master Dixon, ngayon lang ba kayo pinahirapan ng shop sa tapat mo? Tanong ni Qin Gang. Pagdating niya, narinig niya ang isang dumadaan na nag-uusap tungkol dito. Malumana ay nasabi ni Alex Dixon, isa lang itong clown, wala akong pakialam dito. Preposterous, how dare you make trouble for Master Dixon? Agad na sinamantala ni Qin Gang ang pagkakataon at kinuha ang kanyang telepono para tumawag sa telepono. Imbestigahan ang background ng Yuan Ming Hall, pagkatapos ay kontakin ng aking kaibigan mula sa Industrial and Commerce Bureau, siya ang unang namumuno. Sa sandaling ito, isang malakas na putok ang naputol ang kanyang tawag. Isang malakas na bagyo ang bumagsak mula sa itaas. Naghiyawan sa alarma ang karamihan, nakita nila ang 5 helicopter na lumilipad sa himpapawid, ang mga helicopter ay lahat ay nakabitin na may mga banner. Ang boss ng Wantai Corporation na si Wang, nais ko sa iyo ang pagbubukas ng sinaunang Garnet House. Qin Gang ng kumpanya ng Qin, hinihiling sa iyo ang pagbubukas ng Ancient House. Inaasahan ka ni Boss Wang ng Wang's Group at ng kanyang buong pamilya ang pagbubukas ng sinaunang bahay. Pavilion Master of the Treasure Pavilion, lahat ng miyembro ng Metaphysics Alliance of Nanguang ay hiling na isang grand opening ang pagbubukas ng sinaunang bahay. Habang bumabagsak ang malalaking banner, hindi mabilang na mga tala ang nagwiwisik mula sa mga helicopter, na parang ulan ng pera, at lahat sila ay 100 yuan na mga tala. Ang mga tao ay sumigaw at humihingi ng pera, ilang kwerdas pa ng paputok ang nakasabit mula sa mga helicopter, at maririnig ang mga tunog ng pagsabog. Ang mga tao ay sumigaw at sumigaw, labis na nasasabik. Ang iilang pamilyang ito ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Jinling, paano maihahambing sa kanila ang mga sundalong hipon at general ng alimango, sa pagwiwisik pa lang ng barya, hindi bababa sa 500,000. Inutusan ni Qin Gang ang mga tao na nagdala ng ilang malite palabas at binuksan ang mga ito sa pintuan, na nagsiwalat ng isang salansan ng mga pulang papel. Hawak niya ang isang megaphone at nakangiting ibinalita sa lahat, bukas ang tindahan ng kaibigan ko para sa negosyo ngayon, ang sinumang lalapit at magsabi ng isang salita ng pakiramdam ay gagantimpalaan ng 1,000 yuan. 1,000 yuan sa isang salita lang,
Halos magwala ang mga tao, nagmamadali silang lahat. Nakita ni Wang Zhenggang na niloloko siya ni Qingang at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, agad niyang binigyan ng tingin ang kanyang anak na si Wang Kai. Si Wang Kai ay isang tinik sa kanilang tagiliran. Noong nakaraan, siya ay nagdulot ng gulo para kay Alex Dixon at binugbog. Nang maglaon, ikinulong niya ang kanyang ama sa loob ng 3 buwan. Nag-aalala na siya na hindi siya makakahanap ng pagkakataong sumipsip kay Alex Dixon, kaya agad niyang kinuha ang megaphone at sinabing, "Oh tama, narinig ko na may gamulo sa sitwasyon ngayon lang, kung may manggahas na pag-alitan ang Yuan Ming Hall, ako, si Young Master Wang, ay gagantimpalaan sila ng 2,000 yuan." Nagkagulo ang mga tao, at ang hiyawan ay yumanig sa kalangitan. Ito ay isang digmaan ng mga barya, pera ang lahat. Ang mga tao ay tila kumukulo habang sila ay galit na sumiksik pasulong. Sana si President Liwez ay magkaroon ng magandang negosyo at magandang kapalaran, malapit ng isara ng Yuan Ming Hall ang kanilang negosyo. Boss Liwez, sana ay umunlad ang negosyo ng Ancient Chasm. Noong sinabi ng Yuan Ming Hall na mag-i-invest sila ng 200 million, nagyayabang lang sila. Si Boss Liwez ang napaka-generous, ang Yuan Ming Hall ay basura. Si Chief Liwez is a big shot, sana maraming pera si President Liwez. Magsasara na ang Yuan Ming Hall bukas. Anong klaseng pangit na tindahan ito? How dare they show off in front of President Liwez? They don't even care kung sila ay karapat-dapat o hindi. Haha, well said. Humagalpak ng tawa si Wang Kai at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na gantimpalaan siya. Nang makitang makakakuha sila ng ilang libong yuan sa ilang salita lamang, ang mga tao ay naging mas baliw at isinumpa ang Yuan Ming Hall sa pagsasara. Nagmumura tuloy ang karamihan, galit na galit ang matabang amo na naging asul ang mukha, ni hindi siya makahinga ng maayos, agad niyang sinigawan ang mga empleyado na palayasin sila. Hindi pinapayagan ang mga tao na magmura sa kanyang tindahan. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niyang walang ibang tao sa kanyang tindahan, na pag-alamang noong nag-aagawan ang mga tao sa daang yuan notes, hindi na nakita ang ilang magagandang babae na inimbitahan ng Yuan Ming Hall, nag-aagawan sila sa pagpiga sa pera. Sumugod ang mga bodyguard ng Yuan Ming Hall at sumugod ang tindera. Maging ang tagapamahala ng tindahan ay hindi na ito napigilan at sumama sa grupong nakawan ng pera. Kabanata 260 Anong biro, makukuha niya ang pera sa ilang salita lamang, sino ba naman ang hindi gagawa ng ganito kagandang bagay? Nang makitang sumugod ang kanyang mga empleyado, wala nang laman ang tindahan sa isang kisap mata. Galit na galit si manager kaya naging berde ang mukha niya. Lahat ng mga kaiyahiyang bagay ay natamo niya. Bumalik kayo dito, kung hindi, tatanggalin ko kayan lahat. Sa kasamaang palad, walang nakikinig sa kanya. Kung gusto mong tanggalin kami, then so be it. With your salary of 18,000, I'm not going to do it. Ang ilan sa mga empleyado ay nagbitiw sa pwesto. Ang supervisor ng Yuan Ming Hall ay sumugod at sumigaw ng malakas, sana si Boss Liwez ay swertihin, malapit nang malugi ang dati kong amo, mabangkarote kaagad ang Yuan Ming Hall. Sa sobrang galit ni manager ay hindi na siya makahinga nang marinig niyang nilabanan siya ng kanyang mga tauhan, iminulat niya ang kanyang mga mata at bumagsak sa lupa. Sa pagbukas pa lang ng Ancient Russian House, sumikat ito, ang pasukan ay puno ng mga tao at ito ay masikip sa mga tao. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Hindi niya hiniling kina Qingang at Wang Kai na maghagis ng pera sa kanya para mapasaya siya. Gayunpaman, nang makita niya ang matabang amo na nakahandusay sa lupa na parang putik at parang gusto niyang umiyak ngunit walang luha, hindi siya kumibo, walang tao sa shop. Anyway, hindi naman nagkulang sa pera ang dalawa, wala silang naramdaman nang basta-basta silang nagtapon ng 1 o 2 milyong yuan. Sa sandaling ito, hiniling ni Bao Fugi ang isang tao na nagdadala ng 5 metrong gintong dragon at lumakad na may ngiti sa kanyang mukha. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilagay ang gintong dragon sa pasukan ng tindahan at magalang na yumuko kay Alex Dixon. Master Dixon, late na ako. Congratulations sa opening today. Nandito din si Teacher Bao,
Napabuntong hininga si Master Song na nakatayo sa tabi niya. Sa sobrang tuwa niya ay hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Si Bao Fugi ay isa sa pinakamahusay sa industriya ng antigong bansa, nagsagawa pa siya ng tour class sa bansa. Dumalo rin siya sa mga klase sa pagsasanay, itinuring siyang estudyante ni Bao Fugi. Nakita din siya ni Bao Fugi at binati siya ng nakangiti, munting kanta, halika at mag-chat. Dahil tinawag ni Bao Fugi, nasa sabik si Master Song, mabilis siyang naglakad pasulong at yumuko, mainit na nakipagkamay. Teacher Bao, gusto mo pa ba akong maalala? Hindi ko inaasahan na personal na darating, bakit hindi mo sinabi kanina na pupunta ka? I must welcome you personally. Tuwang-tuwa niyang tinapos ang kanyang mga salita at saka maingat na ngumiti ng paumanhin. Teacher Bao, gusto mo pa ba akong maalala? I didn't expect na dadating ka ng personal. Bakit hindi mo sinabi kanina na pupunta ka, Teacher Bao? Ang shop na ito ay pagmamay-ari ng kaibigan mo. Ngumiti si Bao Fugi at sinabi, ito ang aking ubo, bukas ang tindahan ng biyenan. Tulungan mo siyang alagaan ito. Oh, estudyante mo ako, ito ang dapat kong gawin, nagulat si Boss Song. Hindi niya inaasahan na isang malaking shot na tulad ni Bao Fugi ang tatawag kay Alex Dixon na kapatid. Mabuti na lang at ngayon lang siya niluwa ni Helena at wala siyang nasabi dahil sa pagiging magalang, kung hindi, nasaktan niya si Teacher Bao. Puno ng paghanga ang mukha ni Boss Song, agad siyang naglakad papunta sa Ancient Garlic House. Dumiretso siya kay Helena at diretsyong yumuko. Mrs. Liwes, patawarin mo ako sa hindi ko nalaman ngayon at muntik na kitang mapabayaan, kung tungkol naman sa paghingi sa iyo ng bayad para sa demanda, ito ay aking kabastusan, ang maliit na regalong ito ay hindi karapat-dapat sa paggalang, tutulungan kitang sugpuin ang iyong pagkabigla. Habang nagsasalita siya, mabilis na inilabas ni Boss Song ang isang malapalad na gintong estatwa ng Buddha at magalang na iniharap ito kay Helena. Anyway, tinanggap din siya ng Yuan Ming Hall para tumayo sa platform. Bakit niya sasaktan ang kapatid ni Teacher Bao ng ilang libong dolyar? Napapaligiran si Helena ng mga tao at tula, nang bigla niyang nakita ang isang gintong Buddha, agad siyang nagising. Ayo, ginto, agad na nabuhayan si Helena at inagaw ang gintong Buddha. Sa sobrang saya niya ay hindi niya maisara ang bibig. Boss Song, ano bang pinagsasabi mo? Simula ngayon, kaibigan ka na ng Liwes ko. Matagal ko nang nakalimutan ang nangyari kanina, hihihi. Nang makita ni Helena ang pera ay agad niyang nakalimutan ang tungkol sa pambubugbog. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na peking ngiti at mahigpit na niyakap ang gintong Buddha. Todong ngiti siya. Nanay, si Jane Liwes ay walang imik at hindi man lang makapagsalita. Isang golden Buddha lang ang nasuhulan kay Helena. Pera lang talaga ang kinikilala ng sarili niyang ina at hindi tao. Nang makitang umalis na ang Boss Song na inimbitahan niya, hindi man lang naiyak ang matabang amo, napaupo siya sa lupa na paralisado at gustong umiyak ngunit walang luha. Sino ang nasaktan niya? Ano ang background ng may-ari ng bahay kalakal na tindahan sa tapat niya? Kung masira ang reputasyon ng Yuan Ming Hall sa sandaling ito ay binuksan, ano ang maaari niyang gawin upang ipaliwanag sa mga namumuhunan? Natatakot siya na maliit na bagay lang kung tatanggalin siya sa trabaho, baka hindi na niya maipagpatuloy ang pagtatrabaho sa industriyang ito sa darating na panahon. Para naman sa taong nag-invest sa kanya, maganda ang background niya. Kahit na magkaroon siya ng dalawang buhay, hindi niya kakayanin na masaktan siya. Mabilis na sumisik ang matabang amo sa karamihan at pinigilan si Albert Liwes, pilit siyang ngumiti. Leo, Boss Leo, na-offend kita ngayon lang, hindi ko akalain na marami kang kilala na sikat na tao, naging bulag ako, taos puso akong humihingi ng tawad sa iyo, please be magnanimous and let me go. Dad, huwag mo siyang pansinin, he deserves it. Malamig na sabi ni Jane Liwes. Si Albert Liwes ay tapat at nauutal, oo, kaibigan siya ng aking manugang. Ang iyong manugang, nagtataka namang tumingin kay Alex Dixon ang matabang amo at agad siyang nambola. Hindi ko ini-expect na ganoon pala ang kakayahan ng manugang mo, big shot talaga siya, napakaswerte mo talaga na nakahanap ka ng ganyang manugang.
Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, at wala siyang interes na kausapin siya. Ang matabang amo ay hindi pumayag na sumuko, lumapit ito sa kanya at ngumiti, "Boss Dixon, nagkamali ako. I apologize, please give me some face. Huwag mong gawing nakakahiya ang pagbubukas ng tindahan ko." Malamig na sabi ni Alex Dixon, "If I give you face, do you deserve it?" Sa sandaling ito, galit na umakyat si Helena at sinampal sa mukha ang matabang amo. "Kakatanong mo lang sa akin, tapos ngayon naglakas loob kang lumapit para humingi ng tawad." Pagkasabi noon ay itinaas ni Helena ang kanyang palad at parang leon, sumubsob siya, sinunggaban at sinaktan siya ng paulit-ulit. "Oh, Mrs. Lewis, kasalanan ko please don't hit me, it hurts to death." Naluluha ang matabang amo, kinakamot siya ni Helena hanggang sa tuluyan na siyang sumisigaw, wala man lang siyang lakas ng loob na lumaban. Puno ng galit ang tiyan ni Helena, habang lumalaban siya, lalo siyang naging matapang, mahigit 10 sunod-sunod na beses niya itong sinampal, masakit ang kanyang mga kamay, hinawakan niya ang buhok ng matabang amo at kinurot ito ng kanyang mga kuko. "Ah, tita pakiusap, huwag mo na siyang patulan." Bakat ang mukha ng matabang amo na nag-iwan ng madugong marka, sa sobrang sakit ay tinakpan nito ang kanyang mukha, panay ang sigaw niya. Gustong humakbang pasulong ni Jane Lewis, ngunit pinigilan siya ni Alex Dixon at mahinang sinabi, "Mabuti kung hayaan mo si nanay na maglabas ng galit," hiniling niya yun. Ngunit, may gustong sabihin si Jane Lewis pero pinigilan niya ang sarili. Alam niya na ang lakas ng sarili niyang ina sa pakikipaglaban ay maihahalin tulad sa isang manlalaban. Sa sandaling ito, dumaan ang ilang sasakyan at bumaba ang kanilang opisyal ng pagpapatupad ng batas. "Sino ang boss ng Yuan Ming Hall? May nagsumbong na nagbibenta ka ng mga peking antigo at ipinasara mo ang tindahan." Sino ang nagsumbong sa'yo?" Takot na takot ang matabang amo kaya bumuhos ang pawis na parang ulan. Bumagsak siya sa lupa at nanginginig ang buong katawan. Napakalihim ng paggamit ng pagbili niya ng mga pekeng, paano ito malalaman ng iba? Malamig na sinabi ng isang alagad ng batas, at sinasadya mong manakit ng mga tao. Kinilig ang matabang amo at agad na sumigaw, "Kasuklam-suklam, kanina lang siya ang nakabangga sa akin, hindi ko man lang binalik ang kamay niya." Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, si Helena ay agad na naging mapaglaro at nahulog sa lupa, tinakpan niya ang dibdib niya at sumigaw. "Ayaw, ang sakit ng buto ko, nakita ng lahat, matanda na ako sa 50s ko, matanda na ako at mahina, paano ko siya masasapak, siya pa ang humiling na tamaan lang ako, ngayon, bilisan mo na at hulihin mo siya." Nakita ni manager si Helena, na mayroon pa ring nakakagulat na lakas sa pakikipaglaban kanina, ay agad na bumagsak sa lupa at nagkunwaring may sakit, halos lumuwa ang eyeballs niya, nagkatinginan din ang mga taong nakapaligid sa isa't isa dahil sa dismaya, maging si Silver Screen King Liang, na nakatayo sa plataporma, ay natulala, ang matandang hag na ito ay ang tunay na Oscar Silver Screen King, tama ba? Ang galing niya sa pag-arte ay pasabog. Abangan ang susunod na kabanata.